Gandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay nakapaloob muli sa ikatlong linggo ng mabisang komunikasyon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Bago tayo dumako sa paksang tatalakayin natin ngayong araw, magbalik-aral po muna tayo sa tinalakay natin noong nakaraang pagkikita. Para sa panuto, basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang pinakaangkop na paraan ng komunikasyon upang maging epektibo ang paghahatid ng mensahe. Letter A kapag pasalita, letter B kapag pasulat, at letter C naman kapag pinagsamang pasalita at pasulat. Bilang isang volunteer ang napansing nawawala habang isinasagawa ang outreach program. Kailangang maipabatid agad sa lahat ang dapat gawin upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Ito ba ay pasalita, pasulat o kaya naman ay pinagsamang pasalita at pasulat? Bilang 2, pagkatapos ng orientation ng mga bagong mag-aaral, nais ng administrasyon na magkaroon ng dokumentong maaaring balikan ng mga mag-aaral tungkol sa mga patakaran ng paaralan. Ito ba ay pasalita, pasulat o kaya naman ay pinagsamang pasalita at pasulat? Muli, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bilang 3, isang kumpanya ang magpapatupad ng bagong polisiya. Nais ng pamunuan na maipaliwanag ang mga pagbabago, masagot ang mga tanong ng mga empleyado at magkaroon ng opisyal na dokumentong magsisilbing sanggunian. Ito ba ay pasalita, pasulat o kaya naman ay pinagsamang pasalita at pasulat? Bilang 4, isang mananaliksik ang magpapasa ng ulat ng resulta ng kanyang pag-aaral sa isang ahensya ng pamahalaan bilang opisyal na record. Ito ba ay pasalita, pasulat o pinagsamang pasalita at pasulat? Katulad ng ating nakagawian, ang sagot po ninyo ay ilalagay ninyo sa comment section. Para po sa bilang 5, napansin ng leader ng pangkat na magkakaiba ang naging interpretasyon ng mga miyembro sa ipinadalang mensahe sa group chat. Nais niyang linawin agad ang gawain at maiwasan ang panibagong kalituhan. Ito ba ay pasalita, pasulat o pinagsamang pasalita at pasulat? Muli po, ang inyong kasagutan ay ilalagay ninyo sa comment section. Salamat sa pakikibahagi. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang ating bagong paksa ngayong araw. Ito po ay tungkol sa komunikasyong di-verbal. Ang komunikasyong di-verbal ay tumutukoy sa pagpapahayag ng kahulugan gamit ang kilos, ekspresyon, tono ng boses at iba pang anyo na hindi gumagamit ng salita. Muli, kapag sinabi nating di-verbal, ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan, paraan ng pakikipag-usap na kung saan hindi tayo gumagamit ng salita. Bahaging ito, tatalakayin natin at iisa-isahin natin ang kategorya ng di-verbal na komunikasyon. Mayroon tayong 5 kategorya ng di-verbal na komunikasyon. Una, galaw ng katawan or kinesics, paggamit ng espasyo or proxemics, paggamit ng pandama or haptics, paggamit ng oras or chronemics, at panlima, vocalics or paralanguage. Ang una po ay galaw ng katawan or kinesics. Ang galaw ng katawan o kinesics ay tumutukoy sa pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan bilang pagpapahayag ng kahulugan. Ibig sabihin lamang dito, sa pamamagitan ng ating kilos na ipahahayag natin ang ating emosyon, na pahahayag natin ang ating damdamin. Sige po, para mas madali nating maunawaan ay naghanda po ako ng halimbawa. Unang halimbawa, yung pagpalakpak. Halimbawa, meron kang kausap at yung kausap mo ay pumalakpak. Para sa'yo, ano kayang mensahe ang gusto niyang iparating?
Sige nga, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Susuriin ang pagpalakpak ay maaaring may kahulugan na pagiging masaya o kaya naman ay pagpapakita ng suporta. Sumunod na halimbawa ay ang batang nakataas ang kamay. Para sa inyo, ano naman kayang mensahe ang ipinaparating nito? Sige po, maaari kayong mag-comment sa comment section ng inyong ideya. Mapakita lang dito sa kinesics na ang isang kilos ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa taong tumatanggap. Ganun kagaling ang di-verbal na kahit wala akong pinakitang salita ay mayroon kayong na-decode na meaning. Ikalawang kategorya, paggamit ng espasyo or proxemics. Ang paggamit ng espasyo o proxemics o ang pag-aaral sa kahulugan ng distansya sa komunikasyon. Ito, pinag-aaralan kung paano nakaaapekto ang pagiging magkalapit ng taong magkausap, gayon din ang pagiging magkalayo ng taong magkausap. Para mas madaling maunawaan ay naghanda ako ng halimbawa. Halimbawa, mas komportable tayong maging malapit sa kaibigan kaysa sa taong hindi natin kakilala. Isa pang halimbawa kapag tayo ay kumukuha ng larawan. Kapag napansin ng taong kumukuha ng larawan na hindi masyadong nakadikit ang isang tao sa grupo ng mga tao, maaari niyang sabihin na magkakaaway ba kayo? Magkakagalit ba kayo? Bakit magkalayo kayo? Ibig sabihin lang, pinakikita lang nito na yung simpleng space, simpleng espasyo ay mayroon ng taglay na kahulugan. Bago po tayo magpatuloy, magkumustahan muna tayo. Ilagay sa chat box ang letter A kapag kailangan pa ng paliwanag, letter B naman kapag medyo malinaw na ngunit nais pang magsanay, at letter C naman kapag nauunawaan na at handa ng sumagot ng gawain. Sige po, muli maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ngayon po, dumako na tayo sa ikatlong kategorya. Ito po ay paggamit ng pandama or haptics. Ang paggamit ng pandama or haptics ay tumutukoy sa komunikasyon sa pamamagitan ng paghipo, gamit ang ating mga kamay. Para mas madali ninyong maunawaan ay naghanda ako ng halimbawa. Halimbawa, sa unang larawan makikita natin ang shake hands. Para sa inyo, ano ba ang mga possible na kahulugan kapag tayo ay nakikipagkamay? Sige po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ang ilan sa kahulugan ng pakikipagkamay ay maaaring pagpapakilala o kaya naman ay pagkakasundo o kaya naman ay pagkakaibigan. Ang sumunod naman na halimbawa po ay ang pagtapik sa balikat ng isang tao o sa balikat ng isang kaibigan. Para sa inyo, ano bang mensahe ang nais nitong iparating? Muli po, maaari kayong mag-comment sa comment section ng inyong kasagutan. Ang ilan sa mga mensaheng nais nitong iparating ay pagmamalasakit na kung saan kaya natin tinatapik ang ating kaibigan para iparamdam na tayo ay nandito lang para sa kanya. Bago tayo magpatuloy, mayroon akong katanungan. Parehas na pagkilos ang kinesics at haptics. Pero ano kayang pinagkaiba nila? Kasi magkaiba silang kategory. Ano yung pinagkaiba nila? Sige po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ang pinagkaiba ng kinesics at haptics ay, kapag sinabi nating kinesics, ito ay simpleng pagkilos o paggalaw. Ibig sabihin, once na kumilos ka, once na gumalaw ka, ito ay mag-under na sa kinesics. Hindi required na dumikit ka sa taong kausap mo. Basta po gumalaw ka, basta po may ginawa kang kilos, ito po ay mag-under na sa kinesics. Ang sumunod naman po ay haptics. Kapag sinabi nating haptics, ang komunikasyon ay mayroon dapat na physical contact sa ibang tao o sa taong kausap. Ulitin natin, kapag haptics, kailangan nadidikit ka o dumidikit ka sa taong kausap mo. Muli, ulitin natin, ang pinagkaiba ng kinesics at haptics, kapag kinesics ka, once na kumilos ka, gumalaw ka, yun ay halimbawa na nito. Hindi mo na kailangan dumikit sa taong kausap mo. Pero kapag haptics, kailangan at required na dumikit ka o magkaroon ka ng physical contact sa taong kausap mo.
Ako na tayo sa ikaapat na kategorya. Ito po ay paggamit ng oras o chronemics. Ang paggamit ng oras o chronemics ay tumutukoy sa kahulugan ng oras sa komunikasyon. Ibig sabihin, ganun kalawak ang komunikasyon sapagkat pati ang oras ay mayroong isinasaad na kahulugan o mensahe. Halimbawa, kapag ikaw ay mayroong job interview at ang usapan ay 7 a.m., kapag ikaw ay naging maagap at pumunta ng 6:30, maaaring magkaroon ng magandang feedback sa'yo yung magi-interview or yung company na pag-a-applyan mo. Maaaring isipin niya na itong tao na to disiplinado, itong tao na to ay talagang pinaghandaan ang interview ngayong araw. Yan nga lang, sa kabilang banda, kapag ikaw naman ay nahuli ng dating, sabihin na natin ang call time ay 7 a.m. at ikaw ay dumating ng 7:05, kahit na 5 minuto lang yon, maaaring tumatak na yon sa magi-interview sa'yo na kung saan mag-iiwan ito ng hindi magandang feedback tungkol sa'yo. Maaaring isipin niya na ano ba naman, first day na first day, late agad. Muli, bago tayo magpatuloy, ilagay po ang letter A kapag kailangan mo pa ng paliwanag, letter B naman po kapag medyo malinaw na, ngunit nais mo pa ng pagsasanay, at letter C naman po kapag nauunawaan mo na at handa ka ng sumagot ng gawain. Muli po, ilagay ang iyong kasagutan sa ating kumustahan sa comment section. Bahaging ito, tatalakayin natin ang panlimang kategorya. Ito ay vocalics or paralanguage. Ang vocalics or paralanguage ay kinabibilangan ng tono, lakas, bilis at himig ng pananalita na nagbibigay ng dagdag na kahulugan sa mensahe. Muli, katulad ng nababanggit natin lagi, mahalaga yung sinasabi natin, pero mahalaga rin kung paano natin ito sinasabi. Para mas madali nating maunawaan ay naghanda ako ng halimbawa. Halimbawa, ang tanong na kumain ka na. Kapag sinabi mo ito ng malumanay na tono, maaaring matuwa yung taong pagsasabihan mo or taong tatanungin mo kasi mararamdaman niya na ikaw ay nagmamalasakit. Ikaw ay mayroong care sa kanya. Yan nga lang, kapag binigkas mo ito sa mataas na tono, baka ang magiging dating sa kausap mo ay galit ka o kaya naman ay naiinis ka. Kaya lagi nating tandaan na kapag tayo ay nagsasalita, hindi lamang dapat ang salita ang iniisip natin. Iniisip din dapat natin kung paano natin sasabihin ang mga salitang iyon. Sa panghalimbawa, ang salitang pasensya na. Kapag sinabi mo ito sa mahinahon at malambing na tono, maaaring matuwa ang inyong kausap at maaaring tanggapin ang iyong paghingi ng pasensya. Pero, kung sasabihin mo to ng pagalit o kaya naman ay pasigaw, maaaring hindi maging sincere ang pagtanggap ng tao ng iyong pasensya kasi hindi rin sincere yung pagsasabi mo ng pasensya na. Tandaan natin na kahit gaano pa kaganda yung kahulugan ng salita, kapag hindi natin ito nabanggit sa maayos na pamamaraan o sa maayos na tono, maaaring mawalang saysay ang kahulugan ng salita. Halimbawa, ang salitang pasensya na ay may magandang kahulugan kasi sinasabi lamang natin ito kapag natanggap natin ang ating pagkakamali at tayo ay nagpapakumbaba. Pero kung sasabihin natin ito sa maling tono, maaaring mawalan ng saysay ang kahulugan ng pasensya na. Para sa kultura at konteksto, sa kontekstong Filipino, ang mga kilos ng katawan ay may malalim na kahulugan at madalas ay nakaugnay sa mga nakasanayang gawi at pagpapahalagang kultural. Halimbawa na lamang ng example natin sa unang lesson ngayong 3 linggo, ang verbal at di-verbal, na kung saan yung simpleng pagyuko natin bilang pagbati, hindi lamang ito kilos. Ito ay nagpapakita ng ating kultura na pagbibigay galang at pagbibigay respeto sa taong kaharap natin. Pero tandaan natin, hindi lahat ng kilos ay pare-parehas ng kahulugan. Katulad ng nangyari kanina, yung pagpalakpak, isa lang yung kilos, pero nag-iba-iba tayo ng meaning. Nag-iba-iba kayo ng meaning. Isa pang halimbawa, yung pagtataas ng kamay. Isa lang yung kilos, which is yung pagtataas ng kamay, pero nagkaroon ito ng iba't ibang meaning. Kasi dinedepende pa rin natin sa kultura at konteksto sa komunikasyon.
Halimbawa sa atin, ang pagngiti ay nangangahulugang kasiyahan or pagiging masaya. Pero dito sa halimbawa, maaring hindi pagiging masaya ang kahulugan nito dahil nakadepende pa rin sa konteksto. Halimbawa, may isang bata na kumakain. Inalok niya ang kanyang kaibigan kung gusto niya rin bang kumain. Sabi niya, gusto mo itong pagkain? Ang sinabi ng kaibigan niya ay, salamat pero busog pa ako. Pero makikita natin siya ay nakangiti. Ito yung sinasabi natin na dapat tignan pa rin natin ang kultura at konteksto. Halimbawa dito, yung batang babae, hindi naman siya nakangiti dahil masaya siya o dahil gusto niya yung pagkaing inaalok. Siya ay nakangiti dahil... Sige nga, anong tingin ninyo? Maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Ang batang babae ay nakangiti hindi dahil masaya siya o hindi dahil gusto niya yung pagkain. Siya ay maaaring nakangiti para ipakita na siya ay nahihiya o kaya naman para magbigay ng paggalang, ipakita na gusto niyang maging magalang sa nag-aalok. Sumunod, pakikisama. Siya ay ngumiti, maaaring dahil ayaw niyang sumama ang loob noong batang lalaki. Ibig sabihin, sinasabi lang dito na yung pagngiti, hindi siya agad nangangahulugang masaya o pagiging masaya. Kasi maaaring eto nga, nahihiya, pagbibigay ng paggalang o pakikisama. Bilang panghuling paalala, tandaan natin na ang kilos ay hindi pare-parehas ng kahulugan. Lagi nating iaayon ito sa kultura na mayroon yung taong gagawa ng kilos o taong gumawa ng kilos, gayon din sa konteksto ng mismong komunikasyon. Muli, ulitin natin na ang kilos ay hindi nangangahulugan na isa lang para sa lahat. Kailangan nating i-consider ang kultura ng taong gumagawa ng kilos, gayon din ang konteksto ng komunikasyon. Bago tayo magpatuloy, magkumustahan muna ulit tayo. Letter A kapag kailangan pa ng paliwanag. Letter B kapag medyo malinaw na, ngunit kailangan pang magsanay. Letter C naman kapag nauunawaan at handa ng sumagot ng gawain. Para sukatin kung talagang bang mayroong natutuhan, narito ang pagpapahalaga 3.3, ano pa? Para sa panuto, basahin at pagnilayan ang pahayag. Narito ang pahayag. Minsan, mas malalim ang pinahihiwatig na kahulugan ng kilos kaysa sa mga salita. Sagutin ang mga gabay na tanong sa loob lamang ng 3 hanggang 5 pangungusap. Narito ang unang gabay na tanong. Sa anong mga sitwasyon maaaring maging mas kapani-paniwala ang kilos kaysa sa mismong salita? Ipaliwanag gamit ang isang konkretong halimbawa. Bilang 2, ano ang maaaring maging epekto sa tiwala at relasyon ng mga tao kung hindi nagtutugma ang kanilang sinasabi at ipinapakitang kilos? Pangatwiranan ang iyong sagot. Bilang 3, kung ikaw ang leader ng isang pangkat, paano mo gagamitin ang komunikasyong di-verbal upang mahikayat ang iyong mga kasapi na makiisa at magtiwala sa iyo? Ipaliwanag ang iyong estratehiya. Bilang 4, sa panahon ng social media at online na komunikasyon, bakit mahalaga pa ring maunawaan ang komunikasyong di-verbal? Paano ito maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan kung wala o mali ang interpretasyon nito? At panghuling tanong para sa pagpapahalaga, matapos ang aralin, ano ang isang pagbabago sa iyong kilos o paraan ng pakikipagkomunikasyon na nais mong isabuhay upang maging mas mabisa at responsable kang tagapaghatid ng mensahe? Ipaliwanag kung bakit ito mahalaga. Sumunod na gawain, pagsasanay 3.3, ano ito? Para sa panuto, basahin at suriing mabuti ang 2 pahayag sa bawat bilang. Tukuyin kung alin ang tama batay sa mga pahayag, pagkatapos ay piliin ang titik ng tamang sagot. Letter A, parehong tama ang una at ikalawang pahayag. Letter B, tama ang unang pahayag, ngunit mali ang ikalawang pahayag. Letter C, mali ang unang pahayag, ngunit tama ang ikalawang pahayag. Letter D, parehong mali ang una at ikalawang pahayag. Bilang 1, ang komunikasyong di-verbal ay gumagamit ng kilos, ekspresyon at iba pang senyas upang magpahayag ng mensahe. Komunikasyong di-verbal ay hindi gumagamit ng mga salitang pasalita o pasulat bilang pangunahing paraan ng pagpapahayag.
Sumunod bilang 2, ang ekspresyon ng muka ay maaaring magpakita ng damdamin kahit walang sinasabi ang isang tao. Iisa lamang ang kahulugan ng isang ngiti sa lahat ng kultura at sitwasyon. 3, ang proxemics ay tumutukoy sa kahulugan ng tono at lakas ng boses sa komunikasyon. Ang proxemics ay tumutukoy sa kahalagahan ng distansya o espasyo sa pakikipag-ugnayan. Muli po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bilang 4, ang haptics ay tumutukoy sa paggamit ng nakasulat na mensahe. Ang chronemics ay tumutukoy sa ekspresyon ng muka. Bilang 5, ang vocalics ay tumutukoy sa tono, lakas at bilis ng pananalita. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag depende sa paraan ng pagbigkas nito. Muli po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bilang 6, ang pagmamano ay isang halimbawa ng haptics. Ang haptics ay tumutukoy sa paggamit ng oras sa komunikasyon. Bilang 7, ang lahat ng di-verbal na kilos ay pare-pareho ang kahulugan sa lahat ng kultura. Ang ilang kilos ay maaaring magkaroon ng magkaibang kahulugan depende sa kultura o sitwasyon. Muli po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bilang 8, ang pagngiti ay palaging nangangahulugang masaya ang isang tao. Ang pagturo gamit ang labi ay isang uri ng vocalics. Bilang 9, ang tuwid na tindig ay maaaring magpahiwatig ng kumpiyansa at paggalang. Ang pag-iwas ng tingin ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalinlangan o hiya depende sa konteksto. At panghuli, bilang 10, ang pagiging maagap sa isang formal na pulong ay maaaring magpakita ng profesionalismo. Walang kaugnayan ng paggamit ng oras sa mabisang komunikasyon. Muli po, maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Bilang panghuling gawain ngayong araw, meron tayong isang activity pa na gagawin. Ito po ay tinatawag na isang pagbabago. Para sa panuto, kumpletuhin ang pangungusap. Ang isang pagbabago na gagawin ko sa aking kilos, ekspresyon o tono ng pananalita upang maging mas epektibo akong tagapaghatid ng mensahe ay maaari niyong ilagay sa comment section ang inyong kasagutan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang, paalam na, hanggang sa muling pagkikita. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.